Amen! Good morning po sa ating lahat. Happy anniversary po pala sa ating lahat. Ano, 50th anniversary na po kayo ng JA1. Come on, celebrate po natin. Awitan po natin ang ating Panginoon. Come on, let's praise our God. Hindi po wala kayo hindi ka doon. Lahat po hindi. Kasama yung Panginoon. Amen! Thank you.
Diyos. O yung Diyos Panginoon na walang katulad. Ikaw yung Diyos na nag-iisa. Ikaw yung Diyos na nagmahal sa amin.
Ikaw ang mahagi at may Ama. Kasalanan ay nabawi, binayaran at nakari. Si Jesus, Ikaw
Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lahat ng papuri at ng luwalhati itangin sa'yo lamang. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, Panginoon. Lahat ng papuri at ng luwalhati itangin sa'yo lamang. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, Panginoon. Ang papuri at ng luwalhati itangin sa'yo lamang. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, Panginoon. Lahat ng papuri at ng luwalhati itangin sa'yo lamang. Ikaw ay mabuti, ikaw ay mabuti, ikaw ay Ibinabalik namin sa iyo ang papurihan, ang glory, Panginoon. Ito ay para lamang sa iyo. Ito ay tanging sa iyo lamang. In Jesus' mighty name. Glory to the highest praise. In Jesus' mighty name. Right now, Panginoon, ngayong oras na to, muli kami lumalapit sa iyong paanan. Kami nagpapasiyasan, Panginoon, mula unang katalampakan. Right now,
God, forgive us, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan na patay harap, o hindi, Panginoon, taguman kami na, o hindi, sinasadya ka, o hindi, Panginoon, patawad po. We're asking for your forgiveness in Jesus' mighty name. As you forgive us, God, we are forgiving those people who hurt us in Jesus' mighty name. We are releasing the love, forgiveness, blessing upon blessing sa kanilang buhay. In Jesus' mighty name. Right now, Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyong matinding ginagawa sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat sa matinding mong pagpaprovide, matinding pagsama, matinding paggabay, at maraming salamat, Panginoon, sa super abundant blessing, Panginoon. Maraming pong salamat sa araw na ito, sa buwan na ito, na isa-celebrate namin, Panginoon, ang aming anniversary, ang aming 5th year anniversary. Right now, we are claiming the super abundant blessing upon our lives in Jesus' mighty name. And right now, God, Panginoon, may oras na to, buksan mo, Panginoon, ang mata, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isa ngayong oras na to. Lahat ng iyong i-declare, lahat ng iyong ituturo ngayong oras na to, ito ay masasalo ng buong buo at ito ay mag-manifest sa aming buhay. In Jesus' mighty name. And right now, Panginoon, sa buhay ni Pastor Jan Mali Marasiga, Panginoon, we are declaring the best of yours, the best of fruit of the Holy Spirit, the best, Panginoon, of manifestation of the super abundant blessing. As he preach here, Panginoon, bigyan mo siya ng matinding apoy as he declare his words at as he declare your words, Panginoon, I declare, Panginoon, matinding apoy, matinding pag-touch sa buhay ng bawat isa. And I am declare, Panginoon, may mababagong buhay. In Jesus' mighty name. Panginoon, kung mo, ang banal ng dugo ngayon ang oras na ito, ang labas at loob ng ipapawid na ito, Panginoon, ng lugar ito, in Jesus' mighty name. At gayon din naman lahat ng makikinig ay sasaluhan ng banal ng dugo. To you alone the highest praises, glory and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God po. Good morning po. Good morning. Okay po, praise God. And sabihin mo sa katabi mo, happy anniversary. Praise God. Ayan, sa lahat po ng mga nanonood po sa live, happy anniversary po. Ano po? Yung mga nasa likod po, maaari po mag-move forward na po kayo. Meron pa naman pong bakanting upuan. Kung ang upuan sa harapan nyo po ay bakante, pwede po kayo mag-move forward para po yung mga dadating, yung mga aaten, ay nandyan na po sila sa likod. Okay po. Praise God. Anak, palakas naman. Praise God po. Good morning po ulit sa lahat. Batiin mo lang ang katabi mo, sabihin mo, happy anniversary. Happy anniversary. Ang good news po sa ating anniversary, ito po ay simula pa lang. Amen po? August 1 pa lang. So, ibig sabihin po, tayo po'y magse-celebrate hanggang August 31. Ano po? It's a 1-month celebration. Marami po tayong pinirepare. Marami po tayong inihanda. Ako po'y natutuwa. Meron din po tayong mga paprint ng t-shirt para tayo may intrams. May kanya-kanyang kulay daw by ministry. E di, biyaya po ng Diyos ay ating po gagawin yan. Meron din po tayong manifestation of super abundant blessing. Tayo po'y magbibigay din ng mga relief, ayuda sa mga taong nangangailangan. Amen po ba? Dahil isa po yan sa ating mga na tayo po ay tutulong sa mga taong mga in needs. And then po, meron pa rin pong ang worship team, meron po silang inihandang worship explosion. Yung po ay para po malimit yung tao na pupunta, ginawa po namin 2 beses ang worship explosion. So ano po meron sa worship explosion? Yung po ay puro kantahan lang, magwo-worship lang na magwo-worship kay Lord. That is non-stop. Amen po. Hanggang hindi napapaos ang song leader, hindi tayo titigil. Alam mo, hanggang tayo pang pumalo sa drums ng drummer, hindi tayo titigil. Praise God. So, ako'y naniniwala, ang Diyos ay merong ibibigay. Amen? Ang Diyos ang magpapala sa atin. I believe po, hindi aksidente or hindi basta na lang ibinigay ng Diyos ang kanyang words. Ang ating pong pinaka-tema, that is what we call the super abundant blessing. Amen?
Last year, ang ginawa po natin, ang ating pong pinaka-tema last year is all about transition. Amen? Merong pagbabagong naganap, merong ginawa ang Diyos. And I believe, matindi ang manifestation ng transition sa buhay ng bawat isa. Amen? Based on the testimony, based sa mga talagang nag-manifest ang word ni Lord. May mga nawi tayo, kami nga po yung mga declaration last year, amin po silang binalikan, amin tinignan kung nag-manifest. Biyaya po ng Diyos, may ginawa talaga ang Panginoon. Amen po? That's why po ngayon, ako po excited, pagkat nung isang taon, ang Diyos ay may ginawa, ako po'y naniniwala, ngayon ay may gagawin din ng Diyos. Amen. Ito na po yung panahon na kung saan tayo makakaranas ng kakaibang pagpapala na galing sa Panginoon. But before I start po, i-differentiate muna po natin ang pinagkaiba ng abundant sa super abundant. Amen. Kasi ang word na abundant, it is something na talagang kasiya-siya. Ito ay punong-puno ng kagalakan. Pero bakit dinagdagan pa ng super sa harapan? Sabihin mo nga sa katabi mo, super. Bakit ba dinagdagan ng super abundant? Kung doon pa nga lang sa abundant blessing, napakagandang words na ng Diyos, napakatindi na ng ibibigay. Okay po, let's start with, pag sinabi daw kong abundant, ano po, ito po ay pasasa or masagana. Amen? Yan po pag sinabing abundant, pasasa or masagana. Pero pag sinabing super abundant, napakasagana. Sabihin mo sa katabi mo, napakasagana. Another day, pag sinabi daw kong abundant, ulitin natin ang word na sagana. Okay? Sino po ang gusto ditong sumagana ang kanyang buhay? Amen. Pag sinabi pong super abundant, ito po ay sobrang sagana, saganang sagana. Amen. There is something about po sa word ng Diyos, and I believe everyone deserve na tumanggap ng pagpapala. Ang word ni Lord sa atin, hindi lang sapat sa iyo ang sagana. Kailangan sa iyo sobrang sagana, saganang sagana. Amen. Lahat po tayo makakatanggap ng super abundant blessing. Pag sinabing abundant, labis. Sino din ang gusto tumanggap ng pagpapalang labis? Amen. Pero ang tatanggapin mo, hindi lang basta labis. Dahil ang super abundant ay labis. Labis, labis. Diba? Pag sinabi pong abundant, sobra. Pag sinabing super abundant, sobra-sobra. Sabihin mo sa katabi mo, grabe naman yun. Diba? There is a double portion of God's blessing. Hindi lang sa Diyos magbibigay ng heto lang, hindi lang ang Diyos magbibigay ng sapat lang, ang ibibigay ng Diyos ay doble sa pangangailangan mo, doble sa gusto mo. Amen. Because we believe ang Diyos po natin ay grabe magpala. Amen. But before we proceed po doon sa tinatawag natin, kasi meron po tayong mga i-discuss, we have a super abundant grace, super abundant power, super abundant favor, blessing, prosperity, lahat po yung mararanasan natin. Pero ito po yung isa sa mga pinaka-vital, ito po yung isa sa mga pinakamahalaga na dapat una nating ma-receive. Let's talk about first ang super abundant grace. Sabihin mo sa katabi mo, super abundant grace. Yan po ang ating chairwoman ng Asherat Ministry. Alam po, siya muna ang ating pag-uusapan ngayon. Wala din sa labas, nahihiya siguro. Super abundant grace. So, ano nga ba yung labis-labis or sobra-sobra napakasaganang biyaya ng Diyos sa atin? Pag-usapan natin ang pinagpukayan ng biyayang iyan. Unang bagay po na gusto ko pong i-discuss sa inyo, ito po yun. Kung wala ang biyaya ng Diyos sa atin, tayo ay kaaway ng Diyos. It is something related to our topic last week, the truth about God's grace. Amen. Dito po, kung wala ang biyaya ng Diyos sa atin, tayo po ay kaaway ng Diyos. Kasi on the first place, ang tao kung wala sa Diyos ay alipin ng mundo. Amen. Ang taong wala sa Diyos ay alipin ng kasalanan. Ang taong wala sa Diyos
sila po ay, sabihin na natin, sila po ay wala sa tamang understanding. Ang mga taong wala po sa Diyos, sila po ay kinontrol ng kaaway, sila po ay kinokontrol ng mundong ito, tinatakluban ng kanilang mga spiritual eyes para hindi makita kung ano ang gustong ituro ng Diyos. Kaya po, kung inyo pong mapapansin mabuti, ang mga taong wala sa presensya ng Diyos, kapag meron ka tinuturo sa kanila, hindi agad nila tinatanggap. Pag nag-share ka tungkol kay Jesus, ano sinasabi nila? Ay, sarado ako dyan. Hindi mo ako pwedeng turuan dyan. At kahit pa alam nilang mali, at kahit pa alam nilang kasalanan, bakit nila ginagawa? Because po nung unang panahon, tayo po ay walang alam or wala po tayong kamuwang-muwang sa kasalanan. Amen po ba? No, mga pagkatao po ay wala sa presensya ng Diyos, hindi niya alam na siya pala ay nagkakasala. Hindi niya pala alam na siya pala ay naaalipin ng mundo. Basahin po natin sa book ng mga taga-Efeso, chapter 4, verse 17 to 19. Sabi po dyan, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay ng mga walang pananampalataya, tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kapuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay ng kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan kaunti man lamang. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Kung ating pong pagtitingnang mabuti, nung po pala tayo ay wala pa sa presensya ng Diyos, sinasabi po dyan na tayo po'y walang pangunawa. Amen. Tayo daw po, ang ating mga iniisip ay walang kabuluhan. Ano bang meron sa pag-iisip ng tao pag po tayo ay wala sa presensya ng Diyos? Punong-puno ito ng makamundong gawain, punong-puno ito ng kasalanan, without knowing na tayo pala ay nagiging alipin na ng kasalanan. Hindi natin nare-realize, hindi natin naaalala na tayo pala ay naalipin ng kasalanan. Kaya po, ang mga tao, pag wala pala siya sa presensya ng Diyos, di ba, kahit anong explain mo, sabi, ito na ang puso, ito na ang ginagawa ng mundo. Church, yun pala ay works ng mundong ito. Na kung saan ang mundo ay naglalagay sa mga tao ng kamangmangan. Ang word pa lang ito ang naglalagay sa tao ng walang kabuluhang pag-iisip. Kaya lagi na lang ginagawa ay puro sin. Diba? Puro pag-alipin sa mundong ito. Look at the TPT version of the verse 18. The corrupted logic has been clouded because their hearts are so far from God. Diba? Their blinded understanding and deep-seated moral darkness keep them from the true knowledge of God. Ibig sabihin, ang mundong ito, ang ating pag-iisip, punong-puno ito ng kaguluhan, binablind nito ang totoong karunungan na nagmumula sa Diyos. Kaya po nung unang panahon, tayo po'y naging kaaway ng Diyos dahil kinakaibigan natin ang mundo. At ang mundong yon ang naglalagay sa atin ng kamangmangan, nagbablind sa atin para hindi natin maintindihan ano nga ba ang meron ang Diyos. Amen. Church, na dahil wala tayong alam, tayo kinokontrol ng mundo. Tayo po'y naging alipin ng mundo. Kaya po tayo naging sarado kay Jesus at sa katotohanan. Ngunit, salamat sa napakatinding biyaya ng Panginoon. Dahil sa kanyang biyaya, tayo po'y binigyan ng Diyos ng kaunawaan. And that is number 2. Ang pangalawang bagay na nangyari bago nagkaroon ng biyaya ay binigyan tayo ng Diyos ng kaunawaan. Binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na maintindihan kung ano ba ang tama at mali. Dito po papasok sa Ephesians 1 verse 18. Sabi po dyan, the super abundant grace. Sabi mo sa katabi mo, the super abundant grace. Diba? The super abundant grace is already powerfully working in us. Diba?
releasing within us all the forms of wisdom and practical understanding. Kung atin pong maintindihan mabuti, yung daw pong super abundant grace, it is powerfully working in us. Ang biyaya ng Diyos, ang napakasaganang biyaya ng Diyos, ang kumikilos, nag-i-empower sa atin. At ano yung nire-release ng biyayang yon? Wisdom and practical understanding. Kanina, tayo ay ginagawang mangmang ng mundo. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nire-release ang wisdom and understanding. Naintindihan niyo po? Kanina tayo naging alipin ng mundo, kinokontrol ang ating pag-iisip ng mundong ito, ginagawang walang kabuluhan ang takbo ng ating iniisip. Ngunit salamat sa matindi, sa napakasaganang biyaya ng Diyos, dahil ang biyayang yon ang nagbibigay sa atin ng practical understanding at wisdom. Nang dahil sa biyayang yon, naiintindihan natin gaano katindi ang pagmamahal ng Diyos. Nang dahil sa biyaya ng Panginoon, naiintindihan natin na lahat pala tayo ay hindi pwedeng umabot sa standard ng Diyos, pero dahil sa kanyang biyaya, naiintindihan natin ang Panginoong Yesus pala'y sapat na. Nang dahil sa biyaya ng Diyos, naiintindihan natin ang daan papunta sa langit. Na dahil sa biyaya ng Diyos, nandyan ka ngayon, nakaupo. Hello? Ang biyaya ng Diyos ay napakasagana. Binibigyan tayo ng wisdom, binibigyan tayo ng practical understanding para ma-overcome natin ang kamangmangang ibinibigay sa atin ng mundo. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos. Di ba? Nang dahil sa biyaya ng Diyos, unti-unti, tayo'y natututo, unti-unti, nalalaman natin kung ano tama at mali, unti-unti, tayo'y binabago ng Diyos. Amen. Church, nang dahil sa biyaya ng Diyos, alam niyo po, pag sinabi ng super abundant, ito ay talagang napaka-unlimited. Sobrang ubos. And one thing po that I learned dito po sa super abundant blessing, papasok po sa number 3, habang naiintindihan mo ang biyaya, mas nakikita mo kung gaano ito kalaki. Hello, uulitin ko po. Habang naiintindihan mo ang biyaya, mas nakikita mo ito kung gaano ito kalaki. Kasi ang mga tayo, truthfully speaking, hindi naman agad natin nakikita ang biyaya ng Diyos. Hindi agad automatic ang biyaya ng Diyos ay nandyan na lahat. Pero, habang tayo nabubuhay, habang ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng wisdom, habang ang banal na Espiritu ay nagbibigay sa atin ng practical understanding, mas lalo nating naiintindihan at mas lalo nating nakikita ang biyaya ng Diyos. Ito yung key. Ang nakakakita ng biyaya ng Diyos ay ang taong malapit sa Diyos. The more nalalapit ka sa Panginoon, mas lalo mong makikita ang super abundant blessing. Look at this. 1 Peter 1 verse 13. Sabi dyan, so then, prepare your hearts and minds for action. Stay alert and fix your hope firmly on the marvelous grace that is coming to you. Ano sabi dyan? For when Jesus Christ is unveiled, a greater measure of grace will be released to you. Ulitin ko po. For when Jesus Christ is unveiled, a greater measure of grace will be released to you. So, sinasabi dyan, habang ang Diyos ay mas lalo natin nakikita, habang naalis ang talukbong, yung mga black na ginagawa ng kaaway sa atin, habang mas lalo natin nakikita ang Panginoon, habang mas nalapit tayo sa Panginoon, a greater measure of grace will be released. Habang tayo'y nadikit sa Panginoon, ang biyaya ng Diyos ay didikit na didikit sa atin, mas lalo nating marirealize, mas lalo nating makikita. Kaya church, kapag mas madikit tayo kay Jesus, mas maiintindihan natin ang biyaya. There's a lot of people questioning bakit kailangan pamamatay si Jesus. O bakit pa inalawang ganito? Bakit ba? Hindi nila nakikita ang biyaya. Why? Because malayo sila sa Panginoon. Pero yung mga taong dikit at malapit sa Diyos, they appreciate the grace of God.
Di ba? They see the grace of God. Doon nila nakikita kung gaano sila kawalang alam noon at kung paano sila binibiyaan ng Diyos. Kaya pala ang pinakami talaga dyan, paglapit sa Panginoon. If you want to experience a superabundant grace from God, kailangan pala ikaw ay dikit sa Panginoon. Church, ang Diyos natin is the source of grace. Ang biyaya ay sa Kanya nagmumula. At kapag mas malapit ka sa source, mas malapit or mas marami kang makukuha. Amen po ba? Pero kung ikaw ay malayo, ay tira-tira na lang ang sayo. Sabihin mo sa tabi mo, ayaw ko ng tira-tira. Diba? You deserve a super abundant blessing. Kaya pinaka-way po dyan, kailangan ikaw ay nalapit sa Panginoon. Let me read to you the story of yung babae pong nangalunya or sabihin mo sa katabi mo, nangabit. Or the story of the forgiven, di ba? Na adulterer. So, from the book of Juan, chapter 8, verse 2 to 11, basahin po natin kung gaano katindi ang biyaya ng Panginoon. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya lahat, kaya umupo siya, nagsimula siya magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may isang babaeng nahuli sa pangungalo niya. Inihirap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito'y nahuli sa aktong pangungalo niya. Sabihin mo sa katabi mo, akto daw. So, ibig sabihin, wala nang takas ang babae kasi talagang nahuli siya in the act. Verse 5, ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Uulitin ko po. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi ninyo? Verse 6, itananong nila ito upang subukin siya at nang maiparatang sila laban sa kanya. Ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Verse 7, patuloy sila nagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita, at sino man sa inyo na walang kasalanan ay siyang maunang bumato sa kanya. Verse 8, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isang umalis, simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Ito po yung isa sa pinakagusto ko dyan. Verse 10, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan na sila? Wala na bang humakatol sa iyo? Verse 11, wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at maglomi. Ano iba? Alam ko siya na yan, no? Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Di ba? Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Baka kung matandaan niyo yung lomi, ano? Baka pagkatapos yung mag-church, ako yung kasalanan, kailangan mo mag-lomi. Di ba? That is the best example of the super abundant grace. Alam niyo po kung ano yung nakita ko sa Panginoong Hesus? Ano ang meron sa napakasaganang biyaya ng Diyos? Alam niyo po yung babae, nahuli na siya sa akto ng pangangalo niya. Ibig sabihin, wala na siyang pwedeng itanggi. Nahuli na siya sa akto. At merong batas, pag ikaw pa rin nahuli, ikaw at yung kasama mo, ay babatuhin ka hanggang mamatay. Grabe parusa yun. Amen. Grabe parusa yun. Imagine that. Babatuhin ka hanggang mamatay. Ikaw nga lang ang madanggi ng kaunti, talagang payagan ka na. Pero yung batuhin ka hanggang sa ikaw ay mamatay. Ganun katindi ang parusa dati. Pero ano pong meron sa biyaya ng Panginoon? The example of the superabundant grace. Number 1, hindi ka husgahan. Ano po ang meron sa superabundant grace ng Panginoon? Nahuli ka na on the act.
Kitang-kita na kasalanan na ginawa mo, at merong batas na nagsasabing kailangan ka ng patayin, pero hindi ka pa rin uhusgahan. That is the best example of superabundant grace. Hindi ka na niya basta uhusgahan, hindi ka na niya basta hindi uhusgahan, magtatanggol ka. Imagine si Jesus, nagsusulat lang siya, and then sinabi niya sa mga tao, sige, kung sino walang kasalanan, siya ang unang bumato. Imagine that. Kung paano si Jesus nag-stand sa taong sinner. Kung paano si Jesus nag-stand sa taong makasalanan. Kung paano niya ito'y pinagtanggol. At higit sa lahat, ipinapakita sa iyo totoong pagmamahal. Kasi nga, kung sinabi lang ni Jesus na hindi na kita uhusgahan at natapos ng istorya, baka siguro sinabi ng mga tao, pwede pala tayo magkasala at ang Diyos natin hindi nang uhusga. Pero paano pinakita ng Diyos ang kanyang totoong pagmamahal? Sabi niya doon sa babae, ikay umuwi at maglomi. Diba? Ikay umuwi at mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. And I believe that's the best example ng totoong nagmamahal. Hindi ka niya tinotolerate o hindi tinuturo sa iyo ano ba ang tama at ano bang hindi. Amen. Okay. Ito naman po ay para, ang istorya niyan ay para sa mga taong makasalanan. Amen. Na kailangan ng superabundant grace ng Panginoon. Ito po yung para sa mga tao na huli. Pandaak. Para sa mga tao akala nila ay sila hinuhusgahan ng Panginoon. I tell you, hindi kayo hinuhusgahan ng Panginoon. Sa mga tao akala nila sila ay pinagkanulo sa Diyos, hindi, pinagtatanggol ka ng Panginoon. At ang sunod po natin pag-usapan naman, let's think on the other side of the story. Ito po yan. Bago po ako mag-proceed dyan, babasahin ko po sa inyo ito. Hindi mo makikita ang biyaya kung hindi mo alam kung saan ka binigyan ng biyaya. Ulitin ko po, hindi mo makikita ang biyaya kung hindi mo alam kung saan ka binigyan ng biyaya. Because maybe, tayo yung sabihin na natin, Pastor, hindi naman ako yung hindi naman ako yung nangalon niya, or hindi naman ako nahuli yung on the up. Pastor, hindi naman ganun katindi ang kasalanan ko. Di ba? Pastor, hindi naman ako yun. Pwedeng sabihin na natin, hindi tayo yung adulterer on that time, hindi tayo nangangalon niya. Pero, pwedeng tayo yung nagkanulo sa mga ngalon niya. Alam niyo po ba, doon sa lahat ng tao na tinuturuan ni Jesus, sa mga Pariseyong dumating, lahat na nandoon, except kay Jesus, lahat po sila ay guilty sa pangangalo niya. Ulitin ko po, lahat na nandoon, except kay Jesus, lahat sila ay guilty sa pangangalo niya. Pastor, ibig ba sabihin, lahat ng nandoon may kabit? O lahat ba nandoon ay nagkamali? Actually, hindi naman po yun lahat ay sabihin na natin physically yung nakikita natin. Pero lahat na nandoon, sila po yung naka-experience ng spiritual adultery. And maybe, tayo ay nakaka-experience din ng spiritual adultery. Sa paanong paraan? Alam niyo po ba, ang tao pala ay nagkakasala, ang tao pala ay sabihin natin kakaroon ng spiritual adultery kapag pala po tayo ay sobrang nagtitiwala sa ating kapwa-tao. At hindi na po tayo nagtiwala sa Diyos. Church, balikan natin yung verse 8 at saka yung verse 9. Sabi dyan, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Di ba? Si Jesus, after niya, sige, kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. And then after that, wala na sinabi si Jesus. Ang ginawa ni Jesus, sumulat na lang muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. On the first night, nung marinig ito ng mga Pariseyo, sila po ay umalis isa-isa. Ang unang umalis ay yung pinakamatanda hanggang sa pinakabata. Hanggang ang natira na lang doon ay yung babae at si Jesus. Alam niyo po ba kung bakit po nasabing lahat po tayo ay guilty sa kasalanan at bakit po ang kasalanan iyon ay hindi pagtitiwala sa Diyos? Yung
act na ginawa ni Jesus, na siya po ay umupo at nagsulat sa alikabok at umalis yung mga tao, yung po ay propesiya, yung po ay pagtupad sa propesiya na sinabi ni Prophet Jeremiah. Sa book ng Jeremiah chapter 17, verse 13, ano sinabi po niya sa verse 13? Ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel. Jeremiah chapter 17, verse 13. Sabi po dyan, ikaw, Yahweh, ang pag-asa ng Israel. Mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo. Maglalaho silang gaya ng pangalang isinulat sa alabok, sapagkat itinakwil ka nila, Yahweh, ang bukal na tubig na nagbibigay buhay. Yung po yung propesiya na naganap. Pastor, ano po yung propesiya niyo? Ano po yung sinabi? Kung atin pong mapapansing mabuti dyan, di ba? Sinabi po dyan, mapapahiya ang lahat ng magtatakwil sa iyo. Maglalaho silang gaya ng pangalang isinulat sa alabok. Ano ang ginawa ni Jesus? Si Jesus ay lumuko at nagsulat uli. At nung siya'y nagsusulat, ang mga tao ay unti-unti umalis. So, ibig sabihin, ang propesiyang iyon ay naganap. Sila po'y naglaho gaya ng pangalan isinulat sa alabok. Wala ba anak sa slide? So, ang ibig sabihin po, tayo pong lahat, yung mga tao doon, hindi lang yung babae ang makasalanan. Kung hindi, ang lahat ng mga tao na nandoon ay nagkasala. Bakit? Kasi itinakwil natin si Yahweh. Kasi po, nagkaroon tayo ng kasalanan. Ano po yung kasalanan na yon? Ang hindi pagtitiwala sa Diyos. Amen. Hindi ho natin, alam niyo po ba, ang hindi pala pagtitiwala sa Panginoon, para na rin tayo nagkukumit ng pangulo niya o pagtakwil sa Diyos. We know naman na ang pinaka-first love natin ay ang Diyos. So, ibig sabihin, siya talaga yung pinaka-partner natin. So, pag meron tayong mas minamahal na iba, ibig sabihin, may number 2 ka na. Sabi mo sa tabi mo, hala ka. Di ba? Pag may nauna sa Diyos, ibig sabihin, meron ng third party. Di ba? Meron na. At sa paraan na yun, tayo po pala ay nagkakaroon ng pagkakasala. Hello. It is a revelation from God. Amen. It's a form of sin. Kaya church, lahat pala tayo ay guilty sa kasalanan. Amen. Lahat po pala tayo ay karapat-dapat na husgahan. Kaya pala sinabi ni Jesus, sige, kung kayo walang kasalanan, kayo unang bumato. On that time, siguro may something sa puso ng mga tao na nandoon na kahit sinasabi nila may mas pakasalanan sa kanila, hindi sila makabato. Kasi lahat pala na nandoon ay naging guilty sa hindi pagtitiwala sa Diyos. Kung inyong po mapapansin, sabi po doon sa verse, sapagkat tinakwil ka nila, Yahweh, ang bukal ng tubig na nagbibigay buhay. And we know naman na si Jesus ang living water. Ibig sabihin, hindi lang yung babae ang kailang inaatake on that time, kundi si Jesus. Hindi lang pala yung babae ang kailang tinatakwil, kundi ang Panginoon. At dahil doon, nagkakaroon ng conflict sa totoong pagtitiwala sa Diyos. But praise be to God. Church, kahit po tayo ay guilty sa kasalanan, kinampihan tayo ng Diyos. Ulitin ko po, kahit po tayo ay guilty sa kasalanan, kinampihan tayo ng Diyos. Iniisip ko nga, sabi ko, Lord, gaano katindi ang superabundant grace? Para bang sinuntok ko si Jamil, Tilaog. At pagkatayo ni Jamil, sasabihin niya, Pastor, okay lang po kayo? Di ba? It is something about the superabundant grace. Grabe biyaya ng Diyos. Sabihin na natin, ninakawan ka at hinanap mo yung magnanakaw, sabi, may tira pa sa amin. Halika. May tira pa sa amin. That is superabundant grace. Kakaibang biyaya ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa book ng Ephesians, ang pag-ibig ng Diyos
ay sobrang taas, sobrang lalim, sobrang lawak na kahit ang tao hindi ito kayang intindihin. Hindi natin kayang maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon kasi pinaparanas sa atin. Amen. Na kahit tayo nagkakasala, kahit tayo nagkakamali, kahit nahuli na tayo sa akto ng ating kasalanan, at kahit nasa pinakadulo na tayo, at pwede na natin ikamatay yun, si Jesus ay nandoon pa rin, nag-i-stand, pinagtatanggol pa rin tayo. Meron pa rin isang Jesus na nagsasabi at nagtatanong, nasaan sila? Wala na ba humahatol sa iyo? Sabi ko, Jesus, grabe yun. Sabi mo sa kami mo, grabe yun. Grabe yun. Diba? Na, tinatanong si Jesus, o yan ho, makasalanan. Dahil si Jesus, meron siyang karapatan. Pero nung tanong niya doon sa babae, nasaan sila? Wala na ba humahatol sa iyo? Yung tanong na yon, there is something. Ibig sabihin, tinatanong ni Jesus, walang hahatol. Nasaan ba maghahatol? Nasaan ang mga manghuhusga sa iyo? Nasaan ang mga yan? Di ba? Nasaan ang mga manghuhusga? Nasaan ang mga umaaway sa iyo? Eh yun nga merong karapatang humatol, eh hindi kayo nahatulan. Amen. Yun nga may karapatang magbigay ng parusa, ay nandyan para ipagtanggol ka. Church, ang biyaya ng Diyos ay laging available para sa iyo. Ang Diyos ay hindi mo kalaban, kakampi mo siya. Kaya po kung tayo man po ay nag-i-struggle, lahat po tayo nag-i-struggle, maybe we are guilty of our sin, meron tayong kasalanan lagi nating daladala, hindi tayo makamove on, punong-puno tayo ng doubt sa ating sarili, hindi tayo makapag-all out kay Lord. Alam mo yun, gusto mo maglingkod, pero meron kang kasalanan na akala mo ang Diyos ay galit na sa iyo. Na akala mo ang Diyos ay ikaw ay kahusga-husga. Akala mo hindi ka ka-deserve sa presensya ng Diyos. Ang gusto kong ibigay sa atin ng Panginoon ngayong oras na ito ay yung super abundant grace. Napakasaganang biyaya na kahit ikay nagkasala, kahit nahuli ka sa akto, siya pa rin ang magtatanggol sa iyo. Siya pa rin ang mag-iingat sa iyo. Sige po, palakpakan po natin ito. Hindi pwedeng ang sin, hindi pwedeng ang doubt, hindi pwedeng yung kahit na sino nagsasabi sa iyo, ang pwedeng magdikta kung anong judgment mo. Dahil merong isang Diyos na laging nagsasabi, merong isang Diyos na laging nag-i-stand para sa iyo, kinakampihan ka. Let me read to you this verse and I will end po. Ito po yung isa sa mga pinaka-favorite na verse ko sa EPT version ng Romans 8 verse 31 to 34. Sabi po sa verse 31, so what does all this mean? If God has determined to stand with us, tell me, who then could ever stand against us? Ulitin ko po, if God has determined to stand with us, tell me, who could ever stand against us? Di ba? Eh yung babaeng nangangalong yun, nahuli sa akto. Ang daming accuser sa paligid. Ngunit yung Diyos na mapagmahal na Diyos, yung Diyos na mayaman sa biyaya, hindi hinusgahan ang babae at nag-stand para sa babae. Ibig sabihin, ang Diyos na panig pala sa atin, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pang lalaban sa atin? Kung ang Diyos na makapangyarihan ay tayong kinampihan, sino pang lalaban sa atin? Kung ang lakas ng ating kapit, ang lakas ng Diyos na nandiyan, alam niyo po ba, ang Diyos natin, wala siyang weaknesses, wala siyang kahinaan. At kahit gaano pakatindi ang kapangyarihan ng kasalanan, I tell you, hindi kayang diktahan ng kasalanan at hindi kayang tapatan ng kasalanan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Ang kasalanan ay naglalaho kapag ang pag-ibig ng Diyos ay dumaloy sa iyo. At kahit gaano pa kadumi at kahit gaano pa katindi ang kasalanan, ako'y naniniwala. Kaya nga itinawag na super abundant grace dahil ang grace na ito, ang biyayang ito ay sapat na sapat sa iyo. Inihanda ang super abundant grace
sa napakalaking kasalanan. If God has determined to stand with us, tell me, could it ever stand against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino pa ang lalaban sa atin? Verse 32. For God has proved His love by giving us His greatest treasure. Imagine that. Imagine that love. For God has proved His love by giving us His greatest treasure. Actually, ang Diyos natin napakayaman. He can give anything, everything. Pero imagine, yung Diyos natin sa sobrang tindi ng kanyang biyaya, dahil sa sobrang tindi ng kanyang pagmamahal, ang binigay niya ay hindi basta treasure. Greatest treasure. And what is that treasure? The gift of His Son. Amen. The gift of His Son. And since God really offered Him up as a sacrifice for us all, He certainly won't withhold from us anything else He has to give. Church, grabing biyaya ng Diyos. If you are experiencing doubt, nakaka-experience ka ng mga abuse, nakaka-experience ka ng sobrang mong naibabagsak ang iyong sarili dahil sa mga kasalanan iyong nagawa, para sa iyo, sunod na verse na to. Verse 33. Who then will dare to accuse those whom God has chosen in love to be His? God Himself is the judge who has issued His final verdict over them. Not guilty. Not guilty. Not guilty. I tell you, if you are experiencing right now doubt kasi sobrang tindi ng kasalanan, sobrang tindi ng iyong nagawa, at maraming abuser, look at that verse, who then will dare to accuse those whom God has chosen in love to be His. Eh kung yun ng Diyos, that is the judge, ay nag-issue na sa iyo, not guilty. Not guilty. You are not guilty. Dahil ang Diyos na nanguhusga ay Diyos na nagmamahal sa iyo. Ang Diyos na nasa husgado ay kakampi mo. Verse 34. Who then is left to condemn us? Certainly not Jesus, not the Anointed One. For He gave His life for us. And even more than that, He has conquered death and is now risen, exalted and throned by God at His right hand. So how could He possibly condemn us since He is continually praying for our triumph? I tell you, paano tayo kukondina? Paano tayo huhusgahan? Eh kung yun ang husgado, kung yun ang nagja-judge, ay nagdadasal, nag-cheer para sa ating katagumpayan. Kaya I tell you, kahit gaano katindi ang kasalanan mo, mas matindi pa din ang biyaya ng Diyos. Kahit gaano katindi ang pinagdadaanan mo ngayon, I tell you, mas matindi ang biyaya ng Diyos. At kahit pagkaano katindi ang kasalanan mo nung nakaraan at nahihirapan ka mag-move forward, I tell you, ang biyaya ng Diyos ay sapat para alisin, para limutin lahat ng iyong mga kasalanan. Ako ngayon naniniwala, siguro, I know, limutan ng Diyos ang kasalanan mo, ikaw na lang ang nakakaalala. I know, limutan ng Diyos lahat na nagawa mo. Ngayon, He is totally in love with you. Alam ko, ang Diyos, siya lagi nag-cheer sa iyo para sa katagumpayan mo. Ikaw na lang ang hindi makalimot.
pagpapalaya sa lahat ng kasalanan dala-dala mo simula pa noong una. Kaya ka nahihirapan mag-move forward. Kaya ka nahihirapan magpatuloy sa Panginoon. Kaya hindi mo maibigay yung all out. Kasi pakiramdam mo, hindi ka deserve it. Maybe this is time right now. The reality, lahat tayo guilty sa kasalanan. Pero dahil sa hindi kayang unawain pag-ibig, pero dahil sa napakataas, napakalalim, napakalawak na pag-ibig ng Diyos na kahit tayo hindi natin kayang maintindihan, kahit tama ang accusation sa atin, meron pa lang isang Diyos na nag-i-issue pa rin, not guilty, not guilty. Grabing biyaya. Na kahit nahuli na tayo on the act of our sin, kahit nasa gitna na tayo na ang babatuhin, meron pa palang isang Diyos na nakatayo doon. Even though lahat ng tao nakapaligid sa atin, ang tingin sa ating makasalanan, meron pa palang isang Diyos na nakatayo sa atin na nag-i-stand para sa atin. Meron pa palang isang Diyos na nag-iintay. Meron pa palang isang Diyos na nagbabantay. Na bago pa tumama sa iyo ang bato, siya muna ang sasalo. Grabing pag-ibig. Grabing pag-ilos. Hello. Gusto ko pong maintindihan ninyo gaano katindi ang napakasaganang biyaya ng Diyos. Will you please close your eyes right now? Kung ikaw yung nakaka-experience na puno-puno ka ng sin, puno-puno ka ng pagkukulang, hindi ka nagtitiwala sa Panginoon, pwede bang palayain mo ang sarili mo ngayon? Need to release everything. Ibigay mo sa Diyos lahat ng mga hindrances. Habang sinasabi mo lahat ng kasalanan mo sa harapan ng Diyos, gusto kong maintindihan mo, malaki yan, pero mas malaki ang pag-ibig ng Diyos. Malawak din natin, pero mas malawak ang pag-ibig ng Diyos.
walang malaking kasalanan sa napakalawak na pag-ibig ng Diyos. Mabuhay ka ng puno-puno ng kumpiyansa na alam mo sa sarili mo, may biyayang sapat na sapat, may biyayang hindi nauubos, may biyayang sobra-sobra. Let me read to you this verse, Romans 8, verse 38. So now, I live, this verse is for you. So now I live with the confidence that there is nothing in the universe with the power to separate us from God's love. So now, live in the confidence that there is nothing in this universe with the power to separate us from God's love. I'm convinced that this love will triumph over death, life troubles, fallen angels, or dark rulers in the heaven. Listen to this. There is nothing in our present or future circumstances that can weaken His love. There is no power above us or beneath us. No power that could ever be found in the universe that can distance us from the God's passionate love. I tell you, you are loved. You are loved. Minahal ka at hindi ka hinuhusgahan. Live in the confidence na mayroong isang Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ka husgahan ng Diyos. Lalabas ka sa church na ito, alam mo sa sarili mo, may sapat na biyaya ang Panginoon para sa iyo. At mula ngayon, word from God, huwag ka nang gumawa ng kasalanan.
The grace of God is super abundant grace. Lagi itong available para sa iyo. Yung nakaraan mo ay tapos na. The old is gone and the new has come. Mabuhay kang punong-puno ng confidence that there is nothing in the universe that can separate us from the love of our God. You are loved. You are loved. It's my prayer. You are loved. Puno-puno ka ng pagmamahal. Let me pray for you right now. Oh Heavenly Father, we glorify you, God. We worship you. Salamat, Panginoon, sa napakadakilang, napakasagana, sa sobra-sobrang biyaya na binigay mo sa amin. Panginoon, ang aking pong panalangin, palayain mo po ang bawat isa sa anumang sin at aming daladala lagi, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang iyong biyaya para mas lalo ka namin makilala, Panginoon, at mas lalo kami makalapit sa iyo. God, ang prayer namin, maranasan ng bawat isa ang super abundant grace in the name of Jesus Christ. God, we thank you. God, we glorify you. In Jesus' name, everybody say, Amen. Praise God. Amen. Happy anniversary po ulit sa atin. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay dadako sa ating tithes and offering. Tayo ay lumalakad po sa super abundant blessing. Ano po? And ating pong deklarasyon for the super abundant blessing, not only na tayo ang tatanggap, pero gagamitin tayong instrumento ni Lord para makapagbigay ng blessing sa iba. Amen? So, ito pong verse na ito ay promise ni Lord sa atin. Paano tayo makakapagbigay at magiging instrumento to bless others? Sabi sa 2 Corinthians 9 verse 11, you will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Amen? And through your generosity will result in thanksgiving to God. Amen? Sa Tagalog po, ang sabi, pasasaganahin niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong katulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Amen? Praise God. Sino gusto ng blessing? I-bless ka ni Lord mightily, pasasaganahin ka daw niya so that in every occasion, kaya mong magpala sa iba. Amen? Yun ang ating deklarasyon, that God will richly bless us. Gagamitin ka ni Lord instrument, yung lalo niya ng pagpapala sa iba sa iyo dadaloy. Sino gusto nun? Amen? Yung pagpapala na ibibigay ni Lord sa iba, dadaloy sa iyo. Ibig sabihin, ikaw ang unang i-bless para ma-bless ang ibang tao. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Amen? And I declare, ito pong buong J1 Taal, ito'y matatanggap natin buong taon. Pasasaganahin tayo ng Diyos. Ito ang ating deklarasyon. Amen? Our declaration, ipasasaganahin tayo ng Diyos. We will be enriched in every way para maging generous tayo in every occasion. Amen? So, ito po ay ating i-claim at tanggapin natin na blessing ni Lord for this whole year para sa 6th year anniversary ng J1 Taal. Marami tayong bagay na i-testify. Amen? So, ating kiniklaim ito in the mighty name of Jesus. Sige po, sa mga magbibigay po na kanilang tithes and offering, pwedeng hawakan ninyo ito, sulatan ninyo, magdeklara kayo, magbigay ng declaration, mag-ask kayo ng prayer, kung anong gusto ninyong isulat nyo. Dahil itong bagay na itong unang linggo ng August, our celebration of 5th anniversary, alam kong may gagawin ng Diyos.
Amen? Kaya kung may pinapanalangin kayo, have faith and you will receive it. Kung ano ang pinapaniwalaan mo, sabi nga sa Bible, kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun ang matatanggap mo. Kung hanggang sa ang taas ang pananampalataya mo, yun ang ibibigay sa iyo. So, kahit imposible na mangyari sa buhay mo, paniwalaan mo. Dahil ang Diyos natin will work in an impossible way. Siya ay gumagawa sa lahat, kahit sa imposibleng bagay. So, ito ating hawakan ng ating mga sobre, at ating ito ay panalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father, Panginoon. Our generous God, our God who is full of blessing and favor, Panginoon. Lord, in Jesus' mighty name, ako, Lord, nagdideklara ng masaganang pagpapala, Panginoon. Napakasagana at sobrang sagana, Panginoon. The super abundant blessing, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon, na magbabalik ng kanilang ikabog, hindi na magbibigay ng offering, Panginoon. Patuloy, Lord, you will enrich us in every way, Panginoon, so that we will be generous. We can be generous on every occasion, Panginoon. Pasaganahin mo ang iyong mga anak, Panginoon, lahat ng mga tapat na nagbabalik ng kanila, Panginoon, ikaw po sa iyo, Panginoon. Lord, bless their whole lives, Panginoon, ang kanilang pamilya, lahat na konektado sa kanila. Alam mo, nadidiklara ng pabor in Jesus' mighty name sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw ang maghari at maparangalan, Panginoon. Salihan mo ito ng banal at makapangyarihan ng dugo sa iyong pinakamataas na papuri in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong magbilang. Sige po, lahat po ng meron na. Maaari na po kayo tumayo. Grabe ang biyaya ng Diyos sa atin. Hindi ito nauubos. Lagi sa tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Lord. Salamat, Panginoon, sa napakatinding biyaya, Panginoon. Patuloy mo, Lord, na pinupur out sa buhay ng bawat isa. Kami, Panginoon, naniniwala na sa pagkain namin ng tinapay dito. Salamat sa inyong pakawan, Lord. Dahil kami po ay magaling na sa aming mga sakit, Lord. Sige po, kainin po natin.
Panginoon, maraming salamat sa iyong dugo. Kami po'y naniniwala sa Panginoon po namin ito. Kami po'y malinis na sa lahat ng aming mga pwede. Mahal na mahal ka namin. Paglilikuran ka ng napapagod. In Jesus' name, Amen. Sige po, tayo po lahat ay manatiling nakatayo at iniklara po natin ang katagumpayan ng ating Diyos. Amen. Sinong na-bless sa word ni Lord? Amen. Sinong nakatanggap ng super abundant praise ni Lord sa mga oras na to? God, I praise you, Lord. Our God, let's declare the victory of our Lord.
ng bawat isa namin, Lord, maging sa nanood online, sa mga nakita sa amin, Lord, sa pag-celebrate po namin ang 5th year anniversary, Lord, we thank you. In Jesus' mighty name, and Lord, right now, patuloy kami nagpapasalamat, Lord, sa super abundant grace na patuloy nyo na pinaparanas sa amin at ipaparanas sa po sa amin. In Jesus' mighty name, Lord, salamat, Lord, sa pagpapaalala sa amin sa araw ko kung gaano kalaki, kung gaano katindi, kung gaano kalabis-labis yung biyaya na nagmumula sa inyo, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, we declare na yung word na binabalik sa araw na ito ay magkakaroon ng manifestation sa buhay ng bawat isa, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, kami lalabas na kami malaya na, Lord, sa kasalanan, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, dahil sa matinding biyaya na nagmumula sa inyo, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, magsalita yung salita sa buhay ni Pastor Jeremiah Batolan Balasiga. Lord, we declare na mas matinding biyaya yung patuloy na mararanasan, Lord, super abundant anointing na nagmumula sa inyo, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, patuloy na gamitin bilang instrumento niyo, bilang vessels niyo nga po, Lord. In Jesus' mighty name, Lord, maging sa amin pagsamantalang pag-iwan-wala, patuloy na kami ingatan niyo, Lord. In Jesus' mighty name, patuloy na i-cover na kami, na yung pumalang pakapangyarihan ng dulo, maging aming sasakyan, daraanan at lahat ng bagay at mga tao na konektado sa buhay namin. In Jesus' mighty name, Lord, right now sa inyo po namin, Lord, ibinabalik ang pinakamataas sa pagpuli, pagdating at aming pagsamba. In Jesus' mighty name, amen. Sige po, itaas po natin ang ating mga kamay at iniiwan ko sa buhay ng bawat isang walang pag-ibig, kapayapaan na nagmumulang kay Yahweh, ang walang hanggang pagpapalag pa po na nagmumulang sa Pilipinas Kristo, ang walang hanggang pagsama, pag-ilig, palagay, the Holy Spirit is not being bukas kung magpakailanman lahat ng anak ng Diyos na nakaka-experience ng super abundant blessing. Hati ang sabi na, Amen.